baka ma-develop sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Wag naman. Pero sabi po ng Pag-asa, posible namang mabago na yung forecast sa mga susunod na araw. Oo, wag naman. Wag mo ng bagyo. Ayan, nasa linya na natin DOST Pag-asa, Ma'am Charmaine Varilla. Good morning. Yes, good morning din po Ma'am May, maging sa lahat ng ating mga tagapakinig, narito ang ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan nga, easterlies pa rin siyang umiira sa buong Luzon at Visayas. At magdudulot nga yan ng mga pulo-pulo, panandali ang mga pagulan, pagkidlat at pagkulog sa Metro Manila, iba pang bahagi ng Luzon at Visayas. Sa Mindanao naman, iiral ang localized thunderstorm na siyang magdudulot din ng mga biglaang pagbuhos ng mga pagulan bandang hapon. Sa ngayon nga, meron tayong bagong binabantayan na low pressure area sa loob ng ating PAR. At huli nga yung namataan sa layong 890 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. Sa ngayon, hindi naman natin nakikita na maging isang bagyo ito, ngunit maaari itong makaapekto dito sa malaking bahagi ng Mindanao at mangilan-ngilang bahagi ng Visayas sa susunod na 3 araw. Kaya yan po yung ating babantayan, yung mga pag-ulan na maaaring dalhin ito. At yan ang ating latest mula dito sa Pag-asa. Charmaine Varilla, nag-ulat. Ma'am Charmaine? Oo, ma'am. Tanong lang, isa lang. Ito bang ganitong mga nag-aabang-abang umaali-aligid ng mga LPAs, indikasyon na tayo'y magtatransisyon na ng weather at magtatag-ulan na? At yan ba ay possible na abutin pa rin ng buwan ng Hunyo, yung offset ng tag-ulan? Yes po Ma'am May, no? Base po sa ating mga climatologists ay posible na nga ng within this last week ng May ay magkaroon na tayo, as early as May 26, magkakaroon na tayo ng posibleng pag-start ng habagat. However, sa ngayon, yung mga monitoring stations pa rin po natin ay wala pa namang mga senyales katulad nga ng pag-change into southwest monsoon. So, posible pa na maaari pang umabot up to first week ng June yung ating habagat. Oh, naku. Pagka naririnig-rinig natin, Ma'am Charmaine, yung habagat, naku, dapat mag-ready-ready na. Yung ating mga tawag ito, mga daluyan ng tubig, Yes po, Grabe. tama po kayo. Naku po. Parang pag sinabi mo kasing habagat, ang ulan yan, di po ba? Minsan ang habagat may dalang siyam-siyam na ulan di po ba? Yes po, so yun po yung tuloy-tuloy na mga paulan na maaring dulot ng malalang epekto or malalang mga pagbaha at pagguho ng lupa po sa ating kapuluan. Yung bang papasok na tag-ulan natin na meron na kayong forecast na might be baka mas maraming bagyo yung pumasok sa PAR, Ma'am Charmaine? So far po, ang nakikita natin, wala pa namang latest na pagbabago, and by May to June, 1 to 2 tropical cyclones pa rin po yung expected po natin. Okay, maraming salamat, Ma'am Charmaine. Okay po, thank you. Maraming salamat, Ma'am Charmaine Varilla mula po sa DOST Pag-asa. So may mga pag-ulan dahil po sa easterlies at yan po ay mararanasan sa ilang bahagi pa rin po ng ating bansa. Mga kaibigan, tuloy-tuloy na po tayo. Meron po tayong diretso na nga tayo para nang sa ganun na tayo po ay magkadami ng ating matulungan. Meron po tayong pasasalamat sapagkat yung ating pong pasyente, natatandaan niyo po. Kahapon ito, kahapon, si Baby Adolfo Alisa. Oo. Hindi. Ito yung nakaraan. 'Di ba? So, si Baby Adolfo Alisa, siya po si Baby 30. Sabi po ng kanyang ina na si Ate Lizelle Alisa, yung pong 1-year-old, na meron pong congenital heart disease na sinasabi nga ni, tama ba kay Baby 30? Na yun palang hindi natuloy na open heart surgery ay base na rin pala sa kanyang, anong tawag nito? Pakiusap ba? Nanay mismo nagsabi na, sabagay kasi nga, siguro yung idea ng nanay ipiwi na, hindi pwedeng operahan hanggat hindi nalilikom yung kinakailangang halaga, na mabigay muna bago yung open heart surgery. Oo. Si nanay mismo, si Nanay Lizelle, si Ate Lizelle Alisa mismo na wag ituloy kasi yung pera nila ay 1 million yung kailangan. So dapat 70% or 80% meron na silang hawak. Anyway, so meron po tayo, of course, yung pasalamatan natin dito para kay Baby Adolfo Alisa or si Baby 30. Nakalikom po
sa pamamagitan po ng ating mga donor. Ayan, meron tayong mga nagpadala po sa GCash. Maraming pong salamat. Thank you very much. God bless you all. Hindi man po namin kayo i-identify. Nakabuo po tayo ng kulang-kulang 3,000. No? That's 2,560 pesos. At syempre, pasalamatan natin ang Sir Eddie Alvarez at of course ang PPAF, no, sa kanila pong ipinadala. Minus ano to, no? Minus in charge sila, no? 1,960 pesos and 600 pesos. Sir Eddie and PPAF, hindi PPAF. Sir Eddie and PPAF din ba siya? Hindi PPAF. PPG. Itong si ating Daisy, mali-mali sinusulat eh. Si Sir Eddie Alvarez at si ang PPAF kasi, yung of course, maraming salamat po, no, Sir Eddie Alvarez at syempre ang PPG. Di ko makakabisa PPG. Ayan, PPG. Thank you so much po. At syempre, ang Senator Lito Lapid, 2,000 pesos and 3,000 pesos mula sa PPAF. Ayun, Pampamilyang Paaralang Agrikultura Foundation. Yan po. Thank you so much. At sa pamamagitan po ninyo, nadagdagan pa rin, yung pong ating naibigay, kulang-kulang 8,000 pesos para po kay Baby 30. Pero syempre, malaking halaga pa po yung kakailanganin nila at yan po ay sa pamamagitan ng mga guarantee letter, no, na kailangang maipon at tayo po gumagawa din tayo ng paraan para nang sa ganun ay maoperahan na rin sa lalong madaling panahon, makapag-undergo na ng open heart surgery si Baby Adolfo Alizano, si Baby 30. So maraming salamat sa lahat po sa inyo na may mga mabubuting kalooban. Thank you very much po. At mamaya po standby lang dahil meron pa rin tayong pasyente sikapin nating matulungan. Ayan, ang ating pong pasyente mananawagan ay meron pong spinal cord injury, no? Standby lang po kay Kuya Warlito Lanotan ng Takurong City. Okay, Sultan Kudarat ito, no? Okay, standby lang po. Babalik tayo. 29 na minuto makalipas po alas 10 ng umaga. DZRH Operation Tulong. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH.
maturity kasi yun nga, before talagang kumbaga gusto ko lang is maglaro lang dati. Kumbaga kahit anong mangyari, at least basta naglalaro ako ganun. Pero ngayon syempre, isipin mo na yung long time, like kailangan namin manalo muna para like maganda yung itakbo ng team namin. Meron pa bang mas mahalaga sa buhay mo aside from basketball? Ano pa yung mga bagay na pinaprioritize mo? Syempre, family ko. Kasi sila naman yung number one kung bakit ako kung bakit ako naglalaro ng basketball. Mas maganda kung one franchise lang ako lalaro. Yun yung pangarap ko. Hi, ako si Justin Arana, isang professional basketball player para sa Converge Fiber Xers. Abangan ang ating exclusive interview dito lang sa DCRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Oras po natin, 38 minuto na makalipas ng alas 10 ng umaga. Kanina dagdag natin pala. Ang Senator Lito Lapid pala, 10,000 yung inilaan para kay Baby Adolfo Aliza. So, ang kabuuan ng kanya pong natanggap para po sa kanyang mga gamot at pangangailangan ay umaabot and then 10,000 pesos kay Sen Lapid and 3,000 pesos po mula sa PPAF. So 13,000 and the 2,500. So nasa kulang-kulang 16,000 pesos. Maraming salamat po again sa ating mga donor. Ang ating pasyente po ngayong umagang ito, 44 years old, si Kuya Warlito Lanotan. Si Kuya Warlito po ay taga-Upper Katunggal sa Tacurong City. Nagkaroon po siya ng spinal cord injury at nagkataon si Kuya Warlito po walang trabaho. Dati po siyang baker o tagamasa po ng harina na ginagawang tinapay. Meron po siyang asawa, walang trabaho, may 3 anak. Yung kanya pong anak ay 15, 13 and 10 years old. January 25 po nitong taon, naglilinis lang daw po ng kanilang bakuran si Kuya Warlito at umakyat sa puno. Hindi niya nakita na may katabi palang puno na hindi niya akalain na nagalaw. Gumagalaw at humampas sa kanyang ulo. So naging sanhi po yun ng kanyang nawalan po siya ng malay dyan. Namanhid daw yung kanyang buong katawan, nahulog doon po sa puno. At kasama niya po nung araw na yun yung kanyang panganay na anak. Kaya siya ay agad naman nakapagpasaklolo. Dinala po sa ospital si Kuya Warlito at kinailangan po na mag-undergo agad-agad ng MRI at CT scan, ganun din X-ray. Pero nagkataon po dun sa ospital na pinagdalan sa kanya, wala pong MRI. Dun po sa kung saan siya isinugod, kaya inilipat po siya ng ospital dyan po sa Southern Philippines Medical Center at doon na isagawa nang lumabas po yung resulta. Sinabihan po sila ng doktor kailangang maoperahan sa loob ng lalong madaling panahon. Kaya yun po agad na inoperahan at successful naman yung operation ni Kuya Warlito. Kaya lang medyo matagal po yung recovery at parang wala daw pong progress. Yan, hindi pa niya maigalaw ng maayos yung kanyang katawan. Kailangan pa pong mag-undergo ng therapy. Pero wala na po silang sapat na halaga para po magawa po ito. Kaya kahit papano, matyaga na lang pong minamassage paunti-unti ng kanyang misis. Yan, so kailangan po ng check-up pero hindi din makabalik po sa ospital dahil malayo at wala na po silang sapat na kahalaga. O kahit na meron pong ambulansya, wala po silang gagamitin na pera.
para dun sa tinatawag nga po na kailangan niyang gawin yung pong tuloy-tuloy na check-up. Kausapin nga natin ang kanya pong may bahay, si Ate Consolacion Lanotan. Ate Consolacion, magandang umaga po. Good morning. Morning po, sir. Oo, May po ito. Si Ate May na lang. Ay, Ate May. Oo, talagang Good boses morning ko. po. Boses talaga ng lalaki no pag umaga. Parang lalaki kasi, sir. Sorry po. Sorry okay po. lang, okay lang. Oo, ganyan. Natanggap ko na yan pag umaga. Ano yung aking allergies eh. Alam mo na, pag may allergy. Ate, anong tawag sa'yo? Connie? O anong nickname mo? Nini po. Nickname ko po, Nini. Nini. Opo. Ate Nini. Opo, ma'am. Ayun. Oh, haba ng konsolasyon mo eh. Ate Nini, kumusta si Kuya tawag nito, ang iyong husband, si Kuya Warlito. Anong tawag mo kay Kuya Lito? Gang lang po yung tawagan namin. Gang. Oo. Gang. Oo, si Kuya Gang, kumusta siya? Kumusta ngayon? Nag-recovery pa rin. Oo nga, sabi niyo matagal kasi hindi kayo nakakapag-therapy, papatherapy. Opo. So ikaw lang ang Minsan nagmamassage sa kanya. Opo. Oo, marunong ka ba? Kasi wala kaming pambayad. Oo, marunong ka ba mag-massage pag naturuan ka ba? Opo, naturuan doon sa SPMC, tinuruan po ako kung paano po igalaw yung mga kamay, yung paa. Oo, sa Ganun Southern lang. Philippines Medical Center. Oo. Tapos tuloy-tuloy pa rin meron siyang mga gamot na kailangang mainom. Yung vitamins niya po, tapos gatas. Yung gatas ang mahal, yung sabi niyo, no? Oo, kasi yung gatas niya insure kasi po. Tapos yung isang lata 3 days lang ubos na kasi dalawahan, umaga and then merienda, tanghali and then merienda, tapos sa gabi and then merienda. Oo. Parang ganun yung kain niya sa gatas. Hindi pa siya pwede sa solid foods, hindi pa. Hindi pa, mga soft diet lang muna, sir. Kasi soft hindi niya diet. kaya ilunukin. Okay. So wala pa siyang kakayahan na anong tawag Minsan, dito? arroz caldo, lugaw, yung parang ganun pwede lang. na. Oo, basta yung malalambot. Opo. Oo, pero kumusta naman siya? Kumusta yung kanyang emosyon? Okay naman, cooperative naman sa paggagaling Minsan, niya. parang hinihingal o may time na tapos yung hininga niya. Inhale, exhale lang. Sinasabi ko lang, inhale, exhale lang. Pero nakakaupo naman. Hindi pa din po. Hindi pa rin. So, Opo. kailangan talaga niya dapat ma-check. rin siya. Gano'n ba Sultan Kudarat kayo, no? Opo. Gano'n ba kalayo sa inyong bahay, yung Southern Philippines Medical Center? Malayo po. Kasi mga 5 hours. Yung biyahe namin, yung pagpa-uwi namin dito, 5 hours yung biyahe namin, sir. Ay, ma'am pala. 5 hours. Layo nga ng ospital, So, kung sasadyain nyo man, dapat, talagang mag-undergo na siya ng talagang check-up at kung anong kailangan gawin for laboratory, di ba? Pero wala namang bayad dun, di ba? Dahil government hospital yun. Opo, Ate pag may PhilHealth Consolacion. na po, wala po bayad. Oo, PhilHealth. Tapos yung Yaka PhilHealth, meron na rin, di ba? Opo, Para sa mga gamot niya. Oo, pero hindi kasama doon yung insure. Opo, hindi kasama. Kasi binanggit ko yung pangalan. No? Hindi kasama doon yung gatas, sa mahiwagang gatas. Opo. Masisingil pa ako nito, nabanggit ko yung... Teka lang. So, hindi kasama yung gatas, tapos meron pang ibang gamot bukod sa vitamins, wala na. Lang po, yung pang-dripping po sa may bed sore kasi siya, ma'am. Dapat hindi dumami yung bedsore, ha? Dapat yan, kilig. Sige niya higa, nagka-bed sore po siya sa may puwit po. Ako, dapat hindi magawa ng yan. Dapat di dumami, Opo. Ate Nini. Okay, so sa pagkakataon na to, hindi kayo makapunta ng ospital dahil kung halimbawa mabibigyan kayo ng pagkakataon, pwede na kayo magpa-check up, Opo. Okay. Sana nga po. Oo nga, medyo kumusta yung 3 bata? Nag-aaral pa sila? Opo, nag-aaral pa din po. Tuloy-tuloy naman. Senior high na yung panganay namin ngayon. Oo, very good, very good. So, tumutulong naman, malagaan yung tatay nila. Opo, Papa nila. 3 kami nagbuhat sa kanya. Kailangan 3 talaga. Kasi ako sa ulo, tapos yung panganay namin sa may
balakang, and then yung isa sa may paa. Pag masinsinan kayo nag-uusap, anong sinasabi mo kay Gang? Yung sinasabi ko lang, laban lang gang, kaya natin to. Huwag mawala ng pag-asa kasi minsan sinasabi niya parang forever na daw siya na hindi makagalaw, parang ganun. Sabi ko, pagsubok lang to, kaya natin to. Oo. So, dapat ikaw ang source ng lakas niya, ha? Opo. Oo, at ha, dapat laging ganun. Mahabang pasensya, mahabang pangunawa, ano? Kasi minsan irritable siya. Oo. So, pag... Kaya iniintindi na lang namin, sir, kasi mahirap yung sitwasyon niya eh. Oh, pero pag seryoso ang usapan, anong sinasabi niya sa iyo? Minsan sinasabi, nag-sorry siya minsan, parang sinasabi niya sa akin na na daw siya, parang yung pabigat na daw siya sa amin. Ang bata pa niya eh, no? Ilang taon lang siya? 44 lang? 44, oo. Bata pa. Tapos ikaw ilang taon? 35. Yan. Sabihin mo, malakas pa tayo. Dasal lang. Tapos tulungan, 'di ba? Tulungan ng sarili. Oh, 'di ba? Oh, dapat ganun. Pasayahin mo kasi lagi mong patawanin. Sabihin mo doon sa mga bata, dapat lagi lang masaya, 'di ba? Kasi yung niya sir, yung manood ng mga comedy na Tama. Tama. Okay, sige, nasa iyo ang pagkakataon. Atini, sige, manawagan ka. Hingi tayo ng tulong. Go ahead. Good morning po sa nakikinig dito sa DZRH po. Ako po'y nananawagan, humihingi po ng kaunting tulong po para sa amin, para po sa pang-araw-araw po namin, kahit sa mga gatas niya, diaper niya po, pagkain namin kasi wala po akong trabaho, wala po akong pangkunan ng pagkain namin sa araw-araw. Kasi hindi po ako makapagtrabaho kasi nag-aalaga po ako sa kanya. Tapos yung mga anak ko namin maliliit pa po. Sana po matulungan po kami ninyo. Kahit kaunti lang po, malaking tulong na po yun sa amin. Ayan, okay. Sa lahat po ng mga tutulong para po kay Kuya Warlito, no? Na ngayon po ay talagang kailangan tulong. Di nga po makapunta sa doktor, sa ospital para po dun sa kanya mga follow-up check-up at therapy. Si Kuya Warlito Lanotan. Opo. So sa mga maaari pong tumulong, ayan, buksan po natin ang ating GCash account ng Operation Tulong through Wina Pearl Hesoro, ang ating EP sa 0956-197-9471. 0956-197-9471. Naka-flash po sa inyong mga television screen at pakilagay niyo po ang pangalan ni Kuya Warlito Lanotan. Warlito Lanotan. Ayan, para po sa kanya, sa lahat po ng mga may mabubuting kalooban, pagsamasamahin po natin at galing po sa inyong blessing na yan, nang sa ganun makatulong po sa kanilang pagpunta po ng ospital, pa-check up po, follow up, at syempre doon po sa kanyang mga kailangan, like yung kanya pong gatas, no? Alam niyo naman, mahal yung ganung gatas. Tulungan po natin si Kuya Warlito Lanotan na ipinapanawagan ngayon ng kanyang misis, na si Ate Konsolasyon. Ayan, Lanotan. Ayan, si Ate Nini. Ang ganda ng pangalan mo, Ate Nini. Juniora sa lola kasi, ma'am. Ayan, napatawa kita. At para kay Kuya Warlito, Ate Nini, tanggapin mo muna yung 2,000 pesos, na inilalaan everyday dito, ni Senator Lito Lapid, si Supremo. Opo. Oo, pasalamatan mo ang Senator. Thank you. Thank you po, Senator Lito Lapid. Thank you po, ma'am. Thank you po sa DZRH po. Sana marami pa kayong matulungan. Ayan, dagdagan natin, isama na rin natin ang 3,000 pesos mula sa Pampamilyang Paralang Agrikultura Foundation. Thank you. Thank you po, ma'am. Ayan. At doon po sa mga tutulong pa, pagsamasamahin natin yan para po kay Kuya Warlito Lanotan. Ate Ni, magpapalakas ka lagi, ha? Opo, thank you, ma'am. Thank you. Kailangan. Para walang sakit, dapat healthy ka, no? Yes. Yan nga yung sinasabi ko. Sana bigyan ako ni Lord palagi ng malakas na pangangatawan para sa kanya po. Oo, yun ang kailangan na talagang maibigay
para sa iyo, para ikaw ang magiging source, panggagalingan ng lakas ni Kuya Warlito at ng iyong 3 anak. 'Di ba? So, okay lang, dapat lagi ka masaya. Mas maganda yung laging masaya, 'di ba? Yes po. Okay, Ate Ni, maraming salamat. Ayan, at Thank you, ma'am. Thank you. sa mga tutulong po, maraming pong salamat. May nag-send na daw ngayon sa GCash 1,000 pesos, Ate Ni. Ayan, Thank you. so Thank you po, abangan pa ma'am. natin yung ibang maaaring tumulong. Thank you po dun sa nag-send na ng 1,000 sa GCash. Salamat po ng marami. Thank you po. Sige, kausapin nga namin later. Sandali po lamang. At tingnan natin, baka ipiwi na, Pearl. Hanapan nga natin ng tulong pa dun sa mismong Southern Philippines Medical Center, si Kuya Warlito. Baka naman, para nang sa ganun yung therapy niya maisagawa. Meron daw ambulansya. Wala naman silang magastos pagpunta sa ospital. Babalik po tayo. 53 minuto na po makalipas ang 10:00 ng umaga. DZRH Operation Tulong. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat panagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up ang entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang no contact apprehension. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Oras po natin, 56 na minuto na makalipas ang 10:00 ng umaga. Dako muna tayo sa ating mga balita. Yellow alert deklarado daw po sa Visayas Grid sa ika-4 na araw ngayong linggo. Sabi po yan ng Department of Energy. Ibalita mo yan, RH15, Giselle Ricaport. Giselle? Deklarado ulit mismo na ang yellow alert sa Visayas Grid sa ika-4 na araw ngayong linggo lamang. Ayon sa Department of Energy, magsisimula ito mamayang 4 ng hapon hanggang 8:00 ng gabi yan. Pumalo na sa 2,479 na megawatts ang peak demand
Pero 2,670 na megawatts lamang yung available capacity nito. 10 planta yung nasa fourth outage simula entrada ng Mayo hanggang 14 naman yung nag-ooperate sa limitadong kapasidad. Dahilan ng pagnipis ng kuryente, yung unavailability ng ilang malalaking coal planta doon sa Visayas at ang mataas na demand. Naging ipag-ugnayan na yung DOE sa Independent Electricity Market Operator, National Grid Corporation, gayon din sa Energy Regulatory Commission. Iniyak ng Energy Department na ginagawa nila yung lahat upang yung restoration sa mga apektadong pasilidad. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH na sa Pilipinas. Thank you, Giselle. Samantala, si Mabanta daw po sumalang na sa arraignment ng kasong robbery extortion dyan po sa Pasig Regional Trial Court. Ibalita mo yan, RH52, Edniel Parosa. Edniel? May humarap dito sa Pasig Regional Trial Court Branch 152 ang media company founder na si Franco Mabanta. Kaugnay ng arraignment sa kanyang kasong robbery extortion. Si Mabanta, 3 tauhan o 4 tauhan ng Peanut Gallery Media Network ay akusado sa umunay pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Alas 8:03 pa lamang na umaga, dumating na rito si Mabanta at inaasahang maghahain ng not guilty plea lalo't una na niyang itinanggi ang bintana. Naresto siya kasama ng 4 na suspect dahil sa umunay pangingi na higit sa 300 milyong piso. Kay later Representative Martin Romualdez, kapalit na hindi pag-release ng umunay expose laban sa dating House Speaker. Patayan sa laysay ng umuli sa kanila, National Bureau of Investigation. Ayon naman sa abogado, nagpagsalita ni Romualdez si Atty. Elaine Atienza, kampante silang masasagot ng issue sa tamang korte at hindi sa social media. Binigyan din ni Atienza na sa simula pa naman, hindi interruption ng press freedom at hayaan nilang gumulong ang proseso sa loob ng hukuman. Pakinggan natin sa Atty. Atienza. We will not engage in speculative assertions, especially those posted in social media. We respect the court process. We trust that the court will deal with this matter fairly. And pinapaupaya po namin sa korte yung paglilitis at pagtingin sa mga ebidensya na i-represent ng mga. Bukod sa Branch 152 na may hawak nitong kaso, inaprubahan naman ng Pasig RTC Branch 71 ng cyber warrant na hirit sa NBI para masilip ang cellphone at iba pang gadget ay nabanggit ang mga akusado. Ako si Edniel Parosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Yung matatas daw po na opisyal ng DPWH at mga kontraktor ng Farm to Market Road sa Davao Occidental, inireklamo po sa ombudsman. Alamin natin ang buong detalye niyan, ha? Babalita ni RH5, Val Gonzalez. Val? May patong-patong na mga kasong katiwalian, malversation, falsification of public documents, grave misconduct at serious dishonesty ang kinakaharap ng mga matataas na opisyalis ng DPWH sa Davao Occidental dahil sa multi-milyong pisong mga ghost projects. Bontong-bontong mga dokumento at mga ebidensya ang dala ng team ng lawyers ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na naghain ng kaso sa Office of the Ombudsman ngayong umaga. Sabi ni Secretary Laurel, 8 farm to market projects o farm to market road projects na may kabuang halaga na humigit kumulang 74 na milyong piso ang nasayang sa pondo ng gobyerno dahil ang mga ipawang mga multo o gawa-gawang mga proyekto. Pinuntahan ko mismo yung mga yan earlier or late last year at wala talaga. Zero. Wala kang makita. No structure? Ghost project? Meron siyang daanan, panglakaran na dirt, no? Na mukhang dinadaanan lang ng tao, tricycle, pero talagang walang semento, walang bakal, wala lang. Sabi ni Secretary Laurel, kabilang sa mga proyektong ito ay nasa barangay Kaburan sa San Jose Abad Santos na binayaran ng mahigit 11 milyong piso at halos 12 milyon proyekto sa Kulaman, Dato Dantawa, Demolok, Tikal, Manuel Peralta na pawang binayaran ng gobyerno ng halagang mahigit 10 milyon hanggang halos 15 milyong piso. Sabi ng kalihim, lahat ng mga proyektong ito ay walang aktual na validation ng ahensya.
Kabilang sa mga inireklamo ay kinabibilangan ni na District Engineer Rodrigo Larete, Project Engineer Joel Lumugdang, OIC Assistant District Engineer Michael Awa, QA Officer Jafel Paunalian, Acting Finance Chief Sarah Ryan Obungen, mga private contractor at iba pang mga opisyal ng iba't ibang mga construction companies. Iginit ni Secretary Laurel peke ang mga isinumiting statement of works accomplished, certificates of payment, project status reports at disbursement vouchers. Sabi ng mga abogado ng DA, tahasang paglabag ito sa Article 217, 171 at 172 ng Revised Penal Code at Section 3E ng Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Nangako si Secretary Laurel na tutugisin pa ang lahat ng sangkot dahil ang pondo ay para sa magsasaka, hindi para sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Samantala mga kaibigan, meron pa po tayong bloodletting partnership sa Coast Guard Aviation Command. Yan po sa Pasay City. Sa kanila pong headquarters, nariyan ang ating team MBD ng DZRH Operation tulong with Sir Noli Onchenko. Alamin natin, update lang tayo, mabilis lang. Isa Gabriel, go ahead. Yes, Miss May, magandang umaga. Kasalukuyan nga tayong nandito ngayon sa Philippine Coast Guard Aviation Command Center dito sa Pasay City para sa isa na namang mass blood donation drive partnership kasama ang DZRH Operation Tulong sa pangunguna ng Coast Guard Aviation Command bilang bahagi ng pagdiriwang ng kanilang anibersaryo. Pasado alas 7 ng umaga, Miss May, nang dumating tayo dito sa area at magsimula ang ating mass blood donation drive ngayong araw. Ito'y upang matiyak, Miss May, ang seguridad ng pagpasok natin dito sa Coast Guard Aviation Center. Actually, alas 7 tayo dumating, tapos alas 9 na tayo nakapagsimula dahil before tayo makapasok dito ay may mga screening pa na kailangan nating pagdaanan to ensure na lahat ng mga papasok na gamit ay ligtas at kumbaga safe na maipapasok. Kasabay din ito, agad din na bumungad sa atin yung mga kasamahan natin mula sa Coast Guard na siyang agad na umalalay sa atin pagdating sa area hanggang sa makapagsimula tayo ng ating gawain. At Miss May, alam mo ba, ang nakakatuwa pa dito ay naka-standby na rin kaagad ang ating mga donors. Hindi lamang yung mula sa Coast Guard, kundi pati na rin yung mga student intern dito sa kanilang command area dito sa Aviation Center. Miss May, nagpapatuloy ang ating blood donation drive dito sa command center ng Coast Guard hanggang, kung di tayo nagkakamali, hanggang alauna ng tanghali. Kaya naman sa mga kababayan natin na malapit lang sa area ay maaari po tayong magtungo dito. At sa kasalukuyan, ang bilang na ng ating mga donors ay nasa humigit 2 tuna, Miss May. Malaki na. Actually, pagtapos natin simula nung mag-umpisa tayo. At kasalukuyan dito sa area natin ay marami pa rin ang mga naka-standby na ating mga kuyang Coast Guard para makatulong, makapagbigay ng dugo at makapagbigay ng buhay sa marami nating kababayan na nangangailangan. Mula pa rin dito sa Pasay City, ito si Isa Gabriel para sa DZRH, una sa Pilipinas, una. Maraming salamat, Team Operation Tulong Isa Gabriel. Punta lang po kayo dyan. Again, maikling announcement lang para po sa mga kaibigan at mga kasamahan ng ating namayapang team leader ka Eddie Palay. Mamaya po kanyang huling gabi dyan po sa Floresco Heritage Memorial Park. Dyan po sa may Longos, Malabon City. Ayan, at bukas po dadalhin na po ang kanyang mga labi sa kanila pong bayan dyan po sa Cuyo, Palawan. Sa lahat po ng ating team na nakiisa kagabi, ang ating choir, everybody, team leaders, assistant team leaders at members po sa ating huling pagpupugay kagabi, maraming pong salamat para kay Ka Eddie Palay. Yan po. At sa pamilya, again, our sincere condolences, ating pagkiramay sa ating namayapang team leader for 17 years na siya po ay miyembro ng Operation Tulong. Mga kaibigan, susunod na po, inabangan yung drama Love Story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Mamaya babalik tayo alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour. Thank you, EP, Pina Pearl at Ellen. Ako naman may binauhan para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga.